Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipin ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nangulumihanan si Maria sa kayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulukdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at bililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Dito pinapatunayan na si Maria ay puspos ng pagpapala, lalo na sa kanyang kababaang loob, nang tanggapin niya ang alok ng anghel upang maging ina ng tagapagligtas. Totoo nga na si Maria ay hindi Diyos. Hindi natin siya sinasamba, bagkus ay pinaparangalan sa natatanging paraan. Si Maria ay isang huwarang tagasunod, isang tapat na mananampalataya at tunay na alipin ng Panginoon. Pinalulukdan siya ng Diyos at sumasa kanya ang Panginoon. Kaya, sino ba tayo upang hindi dapat magbigay galang sa kanya? Gaya ni Maria, may hamon ng buhay na darating sa atin. Huwag nating ikabahala dahil ito'y nagbibigay sa atin ng biyaya at pagpapala mula sa Panginoon. Harapin natin ang pagsubok sa buhay. Ilapit natin sa Panginoon sa pag-asang ito'y ating malalampasan. Ang buhay ni Maria ay isang halimbawa na dapat nating tularan para sa buhay mananampalataya. Panalangin. Lord, nagpapasalamat ako na binigyan mo kami ng sariling kapasyahan, pag-iisip at pagnanais na magsikap para sa sarili at sa aming minamahal sa buhay. Salamat at narito si Birhen Maria na aming kinalulukdan upang maging gabay namin sa pag-ibig, pananampalataya at pagkakasundo para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ni Maria ay binigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Ituro mo sa amin ang tamang landas na aming tatahakin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.